mga pangyayari sa pagbisita ngayon ni Pope Francis dito sa Pilipinas, nakaukit na sa ating kasaysayan. Tsak, hinding-hindi malilimutan. Ang 61 anyos na si Mang Delfin, habang buhay na raw talaga niyang maaalala si Pope Francis. Sa araw kasing ito, ipapatattoo niya ang mukha ni Pope Francis sa kanyang braso. Minsan nagbabasa-basa din ako mga pastoral messages sa Catholic News Digest, mga ganon. Ba, parang si Pope John Paul II o parang sobra pa siya kasi napaka-humble niya, napaka-merciful. So nasa isipan ko na lagay ko kaya siya sa katawan ko para hindi ko makakalimutan. Baliwala raw kay Mang Delfin ang sakit na dulot ng kanyang pagpapatattoo. Ang mahalaga, habang buhay na raw niyang kadikit ang Santo Papa. Kung sino man mga tao na makakita ng tattoo ay si Pope Francis. So automatic, ma-recall nila kung anong damdamin nila nang nakita nila si Pope Francis. At alam nyo bang may nakatattoo na rin palang imahe sa kaliwang braso ni Mang Delfin, ang mukha naman ng dating Santo Papa na ngayoy santo, si Saint John Paul II. Taong 2011 daw kasi, nung nagka-pneumonia si Mang Delfin na halos ikamatay niya. Pero sa tulong ng kanyang pamamanata, sa kaka-beatify pa lang noon na si Blessed John Paul II, di umano, gumaling si Mang Delfin. Ngayong 2 na raw na Santo Papa ang nakatattoo sa kanya. Pakiramdam ni Mang Delfin, mas magiging markado ang kanyang pananampalataya. Ang kapuso heartthrob naman na si Tom Rodriguez na nakapagtapos ng kursong Digital Animation, gumawa ng opera ni Pope Francis gamit ang digital paint. Kahit sa sining man lang daw, maipahayag nila ang kanilang pagkagiliw sa kanya. Katulad na lang ni Brian na sa isang natatanging pagtatanghal na ipamalas niya ang paggalang niya sa pinuno ng simbahan. Yung kay Pope po kasi parang ang sarap sa pakiramdam po na ginagawa yung image niya kahit mahirap. Honor po na para sa akin po na gawin yung mukha ni Pope. Isa sa pinakahinahangaan katangian ni Pope Francis, ang pagmamahal niya sa mga bata. Kaya naman para mas mailapit pa raw ang banal na papa sa mga kabataan, naisipan ng may-ari ng tindahan na ito sa Makati na lumikha ng limited edition Pope Francis dolls. Ngayon ma'am, may mga umorder sa amin, pinang-giveaway nila sa mga friend nila. Ang bawat manika, 12 inches ang laki. Ang mga mata ng Pope Francis doll, hugis patak ng luha. Bagay daw sa Santo Papa na kilalang maawain at mapagmalasakit. Ang abito nito, gawa sa cotton. May selyo pa ng Vatican. May suot din itong krus na gawa sa stainless steel. 1,200 lang daw talaga ang ipuproduce naming doll for the Pope Francis po. Sa ngayon ma'am, based dun sa Certificate of Authenticity with the serial number po, nasa 989 na po kami. Sa mga susunod na generation, kaya sa mga pamangkin ko, mga anak ko, at least masasabi ko nung time ng 2015, experience kong yung festivity ng pagdating ni Pope dito sa Philippines, and at the same time, nagkaroon ako ng isang souvenir. Samantala nitong Huwebes, nakuna ng aming news team ang batang si Trisha na matyagang nag-aabang kay Pope Francis. Pero sa dami ng tao at sa bilis ng pagdaan ng motorcade, nabigo siya na masilayan ng Santo Papa. Kaya naman si Trisha, humagulgol. Hindi ko nakita. Ang bilis kasi. Para maibsan kahit papaano ang lungkot ng bata, niregaluhan namin si Trisha ng Pope Francis doll. Buksan mo, buksan. Pope Francis doll. Thank you po. Kung sino po nagbigay po, thank you po. Si William naman, paralisado ang kalahati ng katawan matapos ma-stroke. Kaya naman batid niyang mahihirapan siyang makipagsiksikan para lang masilayan si Lolo Kiko.
Dahil dito, ang paghanga niya sa Santo Papa, idinaan na lang niya sa kanyang hobby, ang pangongolekta ng mga stamp. Ito lang ang Pope na nasa koleksyon ko, si Pope Francis. Special ang ugali ng Pope na ito. Ito ang Pope ng mga tao. Last year may ginawang stamp din na Pope Francis, single lang. Nagpagawa ng special format pa. Pinagawa ko 3. Ang kanyang koleksyon umabot na raw sa mahigit 200,000 na piraso. Ang pinakamatanda sa kanyang koleksyon, ang banig ng stamp na ito na ginamit pa raw nung Commonwealth taong 1935. Ngunit ang pinaka-importante raw sa kanyang koleksyon, ang bagong stamp na ito, ang commemorative coinage stamp ng pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Nagkakahalaga ng 200 pesos. Dahil nagkaubusan na, kung bibilhin sa mga dealer, aabot na raw ang presyo nito ngayon ng 500 to 700 pesos. Siyempre, masaya ako, meron ako, pero hindi ako masayang wala yung iba. Ang pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas, pagkakataon din sa ating lahat para kamustahin ang relasyon natin sa Diyos. Kung tutuusin, para tayong mga bagong panganak na sanggol muli na may panibagong simula. Sa mga ospital ngayon, katulad ng inaasahan, marami sa mga bagong silang ipinangalan sa Santo Papa. Ganitong-ganito rin ang nangyari noong 1981 at 1995 nung dumating si Pope John Paul II sa ating bansa. Marami sa mga ipinanganak nung mga taong ding yon, John Paul ang pangalan. Pero ang trending na ngayon, Francis. Dito sa isang ospital sa Quezon City, 10 bagong silang na mga baby ang nagkataong iniluwal mismo sa araw na dumating si Pope Francis. Si Sheila, 18 anyos, nagsimula ng mag-labor, saktong paglapag sa Pilipinas ng eroplano ng Santo Papa. Kaya naman ang panganay niyang lalaki, pinangalanan niyang John Francis, hango sa pangalan ni Pope Francis. Para po talagang blessing yung pagdating niya sa amin kasi nga po sakto na nandito si Pope Francis. Kahit hirap sa buhay, naniniwala siya na sa pagdating ni Baby John Francis sa kanilang buhay, gagaan ang lahat ng kanilang dinadala. Ano lang yung pangarap ko para sa baby mo? Siyempre po makapagtapos po ng pag-aaral niya. Tsaka po magkaroon po ng pamilyang maayos. Makamit na po yung pangarap niya. Yun lang po. Huwag nating gawing idol si Pope Francis. Ang ating idol ay si Jesus Christ kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang sumagip sa atin sa pagkakasal. Ilang sandali na lang makakapiling na po natin ang Santo Papa, si Pope Francis. Mercy and compassion, yan po ang tema ng kanyang pagbisita sa atin. Gusto raw po niyang makiisa sa mga pinagdaraanan nating mga problema katulad ng kahirapan na pinalala pa ng mga sakuna. Ngayon po, gusto raw ng Santo Papa na madama ang paghihirap, lalo na ng mga mahihirap. Lalo pat sa maikling panahon pa lang ng kanyang paninilbihan bilang Santo Papa, ay mabilis pong nakilala si Pope Francis sa kanyang puso para sa mga mahihirap. Ako po si Mark Angelo Valveros, 10 taong gulang. Masaya po ako kasi po nayakap ko na po siya. Ako si Lani Ortilio, 9 na taong gulang. Ano yung pangarap mo na sinabi mo kay Pope? Makapagtapos po ng pag-aaral, pati po yung nanay tatay ko po, yung ate kuya ko po, pati po yung tita ko po nag-aalaga sa amin ng magkakapatid. Sana po matulungan na sa mabuting kalagayan po sila. Sana po mabasbasan po din sila ng Papa. Sana po
bumalik na sa amin si Mama. Tapos, nung sinabi ko kay Pope, pray to, Philippines people. Si Mark, siya ay dati nakatira doon sa resettlement area sa May Calauan, Laguna. At doon siya naninirahan kasama ng kanyang mga magulang at mga kapatid. And then dinala siya dito ng mga madre dahil gusto mabigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral. Kabilang si Lani sa isang pamilya na masyado silang madami. So si Lani sa isa sa pinakamanga bunso na napunta dito sa amin sa eskwelahan. Contrast nung mapait na walang pag-asang pinanggalingan at ngayon makikita mo sa mukha lang nila sa kilos, masaya, mayroong pag-asa, nag-aaral, nagpa-participate sa mga activities, so napili sila. Nung niyakap ni Pope, parang ako na rin niyakap, napaiyak ako kami lahat, no? Na nandito sa Tuloy Foundation. Siyempre ang pangalan niyan, Angelo o Lani. Pero parang kumatawan sa lahat ng mga batang nangangailangan. Ako po si Jen Alvin Atis, 10 taong gulang. Sa EDSA ko, tinutulungan ko magulang ko pag may lalabas ng motor, inano ko yung pera para may pambili din kami ng pagkain namin. Sinulat ko, dito sa tuloy ng Kabata po, Francis, sana po, dito po sa tuloy ng kabataan, sana po matulungan niyo po kami. Sobrang blessed ng anak ko, sobrang saya. Parang hanggang ngayon, ilang araw na ako parang lumulutang lang sa sobrang tuwa, sobrang blessing. Pero nabasa namin na si Pope Francis, isa lang yung lung. So, nung bata siya, inoperahan rin siya, tinanggal yung lung niya. So, sabi namin, nalaman namin dadating siya. Sana ma-bless si Brandon. So, sumulat ako ng letter. Prayer ko lang was, if it's meant to happen, it will happen. Mula sa airport, tutuloy ang Santo Papa at ang kanyang convoy o motorcade dito sa apron na tinatawag. Malapit lang po ito sa may airport kasi dito gaganapin yung malaking misa bukas. Simpleng-simple pero Pilipinong-Pilipino yung design. May sawali, parang sawali na backdrop. Yung cruise, very prominent. Apron ang tawag sa lugar na kinatatayuan ko ngayon. Katabi lang ito ng airport at tinamaan din po ito ng storm surge nung kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda. Natatandaan ko pong nakapanghihina ng loob ang itsura nito noon dahil dito natambak ang lahat ng basurang naiwan ni Super Typhoon Yolanda. Kaya naman napaka-symbolic at napaka-makahulugan na dito sa lugar na ito gaganapin ang misa bukas ni Pope Francis. Mula sa napakalawak na pagkasirang iniwan ni Yolanda, maituturing na ito ngayong sagradong lugar dahil babasbasan mismo ng Santo Papa bukas sa pamagitan ng isang misa.
Ang lakas ng hangin dito sa ating kinatatayuan. Basang-basa kami rito. Pero walang-wala yan sa sakripisyo ng mga kababayan natin na mula pa kahapon, kagabi, nariyan, poncho lang ang panangga nila sa ulan at hangin. Sinusubukan lang yung tao kung paano sila nakarating dito. Anong pagmamahal nila sa Santo Papa. Alam namin makakarating siya. Kasi sabi niya, walang makakapigil talaga. rain or shine. Kaya nandito rin kami, rain or shine. Touchdown! Ayan na ang eroplano ng Santo Papa. Sa kabila ng malakas na ulan at malakas na hangin dito sa Tacloban, signal number 1 kagabi, signal number 2 ngayon, araw ng Sabado. Pero itinuloy pa rin ng Santo Papa ang kanyang pagpunta rito. Talaga namang pursigido siya. Sabi nga, kahit ano raw, walang makapipigil sa kanya na magtungo rito sa Tacloban. Lalo pat ito talaga ang sinadya niya dito sa Pilipinas. Ang makita, makausap at malaman kung ano talaga ang kalagayan ng mga kababayan nating nabiktima ng kalamidad. Katulad ng Super Typhoon Yolanda at ng lindol sa Bohol at ng iba pang mga sakuna. Yung mga sumalubong po kay Thank you very much. I love you. niya ng hagda ng eroplano. For you. For you. Thank you. Naiabot natin yung munting regalo kay Pope Francis. Si Jiggy nakalapit. Kanina, nung pagkakataon na nakita ko si Pope, hindi ko makakapagsalita. Talagang, hindi ka talaga makakapagsalita. Parang nasabi ko lang, for you, I love you, Pope. Yun lang. Wala ka masasabi talaga, parang kahit alam ko na hinahatak ako ng Swiss Guard sa kanan, nahatak ako ng PSG sa kaliwa, para mamemesmerize ka talaga pag harap mo siya. And yung kabanalan, nagre-radiate, nararamdaman mo siya. Yung magpa-picture lang ako doon sa Airbus ni Pope, okay na ako doon. Pero nung parang nahawakan ko at natabihan ko yung upuan ni Pope, yung hinanakit ko, yung time na yun, wala. Basta lutang ka lang, parang ang saya-saya mo. Parang niyakap ko na rin si Pope. Cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí. Y ese día, esos días, decidí hacer el viaje aquí. Quise venir para estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán, es verdad, pero estoy. Esto es lo único que me sale decirles. Perdónenme si no tengo otras palabras, pero tengan la seguridad de que Jesús no defrauda. Napakaganda po ng homily o sermon ni Pope Francis. Sabi ho niya, alam nyo, galing ho ito sa puso ko. Wala akong pwede nang sabihin sa inyo, kundi damayan kayo at sabihin na alam ni Jesucristo kung ano ang inyong pinagdaraanan dahil siya mismo ipinako sa krus at yun na lang po ang pwede sigurong hugutan daw ng inspirasyon na ano man ang pinagdaanan ng mga kababayan natin dito ay pinagdaanan din po ni Jesucristo kaya naiintindihan din niya ang kanilang kalagayan. 4 o'clock nandito kami, nagising kami ng alas 3. At it was quite an experience and tuwa-tuwa ko kasi ang
mga waray ay nandito lahat kahit umuulan at talagang malakas ang hangin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan tayo ng isang Holy Father na ang message niya ay for the poor. Bakit nyo ginagawa ito? Tiniis nyo ang lahat, ang layo ng nilakad nyo. Talagang walang tulugan, walang alisan sa pwesto. Bakit po? Ano na itutulong dito sa inyo? Parang it's a once in a lifetime opportunity. Hindi ma-explain. Surreal lang yung feeling na nakita talaga siya. Ilang oras kayo nandito na hindi umuwi dito sa grounds, ha? Naulanan? 12 hours po. 12 hours. Kaya mo pa? Kaya pa. Hindi na iwasan dahil nga po sa haba ng paglalakad nila, paghihintay sa pila at yung talagang walang tulugan, magdamagan at walang alisan sa pwesto, hindi maiwasan. Napakarami po sa mga kababayan natin na nagtiis dito. Hindi kinaya, kaya nahimatay, may mga naramdaman at dinala po, mabuti may mga ganito hong inilagay dito na mga tent para po magbigay sa kanila ng medical attention. Dahil nga sa masamang panahon, napaikli ang pagbisita ni Pope Francis dito sa Tacloban at sa Palo, sa Leyte. Gayunman, sa isang banda naman, parang ipinaramdam din sa kanya kung ano ang naging klima nung kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda. Parang angkop din at na-timing sa mission niya at sa dahilan ng kanyang pagdalaw dito sa Tacloban, sa Leyte at sa ating bansa. Ano't ano pa man, naging madamdamin, naging napakamakahulugan at napakalaking blessing nitong pagdalaw ni Pope Francis na kahit masama ang panahon, itinuloy pa rin niya ang kanyang pangunahing pakay sa pagpunta sa ating bayan. Ang makarating dito sa Leyte at madama ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan matapos silang masalanta ng Super Typhoon Yolanda. I was prepared. I was hiding the sukito in my pocket just in case the Pope will pass by in front of me. And the first thing I can recall is he smiled. He tried to get this cup kung kasya ba siya. The rest was history. Binigay na niya sa akin. Ang na-recall ko lang, I told the Holy Father, Father, bless my family. Can I have a photo with you? Because my friend told me to take a selfie with him. And then he said, yeah, sure. And then he said, at first, I thought it was normal because I thought I wasn't the first one. I was very, very thankful and blessed. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ng mga bata, at bakit kaunti lang ang mga tao tumutulong sa amin? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.